balik uli po tayo dito sa second part nitong ating interview kay Miss JS na nakaranas ng abuse sa kanyang US citizen spouse. Tatanungin ngayon natin sa kanya kung anong paraan ang ginawa niya para talaga manatili na sila dito sa Amerika. So doon sa first part natin, sinabi niya na siya ay umalis na doon sa bahay nung asawa niya, kasama niya yung mga anak niya, kasi nga hindi na sila magkasundo at parang nagmamalupit doon sa trato sa mga anak niya. Hindi niya matiis, kaya ngayon syempre apektado siya, kaya umalis na sila. So ngayon tinawagan niya yung kanyang kapatid para humingi ng tulong, at ang advice sa kanya ay tuloy ang laban at manatili sa Amerika sa halip na umuwi na lang sa Pilipinas, kasi yun ang plano ni Miss JS. Bumalik na lang sa Pilipinas kasi parang doon naman parang maginhawa naman ang kanilang pamumuhay. So balikan natin uli si Miss JS para ikwento sa atin kung ano nangyari. So ang topic po natin ngayon ay Violence Against Women Act. So Miss JS, kwento mo nga sa ating mga tagapakinig, mga tagapanood, anong hakbang ang ginawa ninyong mag-iina pagkatapos na kayo'y paalisin at nasa police station na kayo, tinawagan mo yung kapatid mo, ano ang sabi ng kapatid mo na advice sa'yo na gawin? Yung nga, attorney, ang sabi niya sa akin, sige, bibilang ko kayo ng ticket, punta kayo dito, tutulungan kita. Oo. Lumabang ka, sabi niya ganon. Magko-consult tayo ng attorney dito kung anong pwedeng gawin. Oo. Sabi niya ganon sa akin. So, yun, pumayag ako. Gaano katagal bago kayo nakarating dun sa kapatid nyo na binigyan kayo ng ticket sa bus, sa train, or sa aeroplano? Hindi natin masabi kung ano, para nang hindi na malaman kung gaano kalayo yung travel ninyo. Oo. Siguro umabot kami, attorney, mga after 3 days, 1 days week pa, attorney, bago kami nakarating dito. Saan kayo natutulog nung time na yun? Sa police station? Hindi. Nung una, attorney, Oo. binigyan niya ako ng pera na pinadalan kami ng pera. Oo. Tapos nakapag-hotel ba kayo? Nakapag-hotel kami for 2 days. Ayun. Sa hotel. Oo. And then one day and one night din sa loob ng airport doon. Nag-stay kami naghintay doon. na kayo doon Kasi wala nang pambayad sa So hinintay nyo na lang yung flight nyo kung kailan yun, yes, para attorney. sumakay kayo. And then, so nakasakay kayo, nakarating kayo doon sa lugar ng kapatid mo. So ano na pag-usapan ninyo nung nagawin na kabang? Nung time na yun, attorney, siguro mabot pa ng 1 week bago pa ako nag-consult ng attorney. Dahil kumbaga pinag-iisipan mo pa kung ano nangyari sa buhay ninyo, no? Yes. At talaga nung time na yon, yung 1 week na yon, umiiyak lang ako. Gusto ko na lang talagang umuwi ng Pilipinas. So kahit nakasama mo na yung kapatid mo, yung pa rin ang plano mo, parang attorney, gusto mo na lang na umuwi ng Pilipinas. Yes, attorney. Kasi natatakot nga akong lumaban. Yun ang totoo. Bakit ano ba ang pinaggagawa nung ex-husband mo? Kumbaga, na-decide mo na maghiwalay na, no? Gusto mo pa bang magkabalikan kayo? Hindi na, attorney. Hindi na. Siguro kung dahil sa kung mga ako lang. pinakita niya Yes, na attorney. treatment. Kung ako lang. Oo. Pero nakita ng mga bata kung anong ginagawa niya eh. Oo. Kaya parang doon na ako sige, tama na, ayoko na. Wala nang ganun, attorney. Hindi na ako umaasa na magkakabalikan pa kami. I see. Oo. So, ngayon, ano bang kailan nyo napag-usapan ng kapatid mo na kung anong plano na nagagawin para tumahimik ang buhay, hopefully. Oo. Hindi na mawala sa alanganin kasi kumbaga nasa alanganin kayo. Nung bang nagkaroon ba ng chance nung nagsasama kayo na makapag-file siya ng green card application para sa iyo? Actually, wala pong chance. So wala pang na-file. Lagi na sinasabi sa akin kasi na wag muna. Wag munang i-file yan. Yun ang sinasabi niya sa akin.
na may time pa naman, tsaka kasal na tayo, hindi pa kailangan yan kahit hindi. Actually, totoo naman yung sinasabi niya, attorney, pag kinasal ka na, 'di ba? Pwede ka naman mag-stay sa Amerika kahit na hindi pa kayo agad mag-file ng adjustment of status. No, pero Oo. kailangan kayo magpakasal within 90 Oo, days at kinasal na dapat kami. mag-file ng adjustment Mm-mm. kasi kung hindi, mawawalan ka ng status, pati yung Yun anak nga. mo. So, Oo. kaya kailangan mag-file. Yun ang sinasabi ko sa kanya, pero ang lagi niyang sinasabi sa akin time na yun, hindi pa kailangan. Bakit nagmamadali ka? Sabi niya gano'n Oo. sa akin. Tapos sabi ko nga sa kanya, natatakot ako para sa mga bata. Oo. Kasi nga baka sila ay mawala ng status dito sa Amerika, baka Oo. hindi rin sila makapag-aral kasi nga hindi ko alam yung ano ng law dito sa US. Oo. So, natatakot ako para sa mga anak ko. Yun lang Oo. naman ang iniisip ko. Oo. So, ngayon na kasama mo na yung kapatid mo, medyo parang ligtas na ang pakiramdam mo dahil kasama mo na siya. Hindi pa rin, attorney. Hindi pa Yung time rin. na yun. Hindi Pero pa ano, rin. meron na kayong tinutulugan, meron na kayong tinutuluyan. So, medyo ano na, kumbaga, hindi na isipin yung kung saan kayo tutuloy, ano? Yes, attorney. So, ano kasunduan ninyo o napag-usapan ninyo ng kapatid mo na tumutulong at kumukupkup sa'yo ngayon? Yun, ang sabi niya sa akin, lumaban lang. Tapos yun nga, mag-consult na daw sa attorney habang maaga pa. Oo. Kasi nga, mahirap habang natatagalan. Mm-mm. So, everyday, kinakausap niya ako about doon hanggang napapayag niya ako. Oo. Yun. And then, yun nga, attorney, pwede ko sabihin na sa inyo ako. Oo, wag mo na ilihim yan. Sabihin mo na. Dito ka nagpunta sa opisina namin. Actually, attorney, yun nga, yung friend kasi ng kaibigan ko, siya rin ang nagsabi kasi naghahanap kami ng mga attorney na pwedeng kausapin about Oo. sa case ko. Oo. And then, Marami kayong tinawagan ba o marami kayong pinagpilian? actually, meron kaming isang tinawagan that time. Oo. Pero dahil hindi ko nga alam yung dito sa US, yung lugar dito. So, hindi ko alam kung saan at hindi ko rin alam kung anong pangalan nung attorney na yon. Oo. But, yung isang friend kasi niya, kakilala ka, siya Oo. yung nag-ano sa amin na, oy, dito ka na Doon lang na lang. kay attorney. Oo. Kasi, marunong naman siya sa ganyan kasi immigration attorney din naman siya, sabi Oo. niya gano'n. So, okay. So, dito kami pumunta. Dito So, kami napunta kayo dito sa Yes, opisina at attorney. nagkakwentuhan tayo Mm-mm. at pinag-usapan natin kung anong mga paraan. Yes, attorney. Oo. So, ngayon, sa tingin ko naman, nung nagkausap tayo, parang meron naman tayong basihan Mhm. para sa Violence Against Women Act at ang ginawa nga natin, nag-file tayo ng application. Tama? Yes, attorney. Ngayon, pag nagpa-file yan, tinitingnan muna nung immigration kung merong prima facie, kumbaga good faith basis sa Yes, pag-a-apply Yes, attorney. bago nila aprubahan ng kahit na anong bagay. So ngayon, nakapag-file tayo ng application ng Violence Against Women Act. Kumbaga, yun na ngayon ang petitioner natin. Yes, attorney. Tapos, nag-apply din tayo ng green card, adjustment of status, at sinamahan natin ng work permit para just in case hindi nila ma-determine kagad, binigyan tayo para bigyan tayo ng work permit after 90 days. Yes, attorney. Or after 90 days. Mm-mm. So ngayon, so far, ano na ang meron tayo na natanggap natin? Actually, attorney, ngayon meron na akong working permit. Oo. Mm-mm. Oo. So parang hopefully magtuloy-tuloy na ito Yes. na ma-determine nila yung mga basis ng approval ng ating Violence Against Women Act. So natatandaan mo ba kung ano ng mga ebidensya ang mga sinubmit natin para suportahan natin yung ating claim na merong abuse na experience ka at yung mga anak mo doon sa pakikisama mo doon sa asawa mo? Ano ba yung mga sinubmit natin kung natatandaan mo? Yung natatandaan kong sinabit natin, attorney, yung pag-uusap namin ng pinalayas kami. Oo. Yun. Actually, na-record ko yun. Yung time na yun. Kasi mismo yung anak ko yung nagsabi sa akin na i-record ko.
yung pag-uusap namin, paano Oo. kami pinalayas doon. Oo. At saka yung mga sinasabi niya na ipapadeport ko kayo, lagi niya sinasabi sa amin yun. Tsaka lagi niya sinasabi sa amin nung time na yun na kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakarating dito sa Amerika. Oo. Lahat na yun. And then, nung nagkahiwalay kami, dahil ang communication namin dati kasi ginagamit namin is WhatsApp. WhatsApp, So, oo. yung time na yun, ang dami niyang sinisend sa akin ng mga Messages. na Anong puro tema nung mga messages niya? Tinatakot ka ba? tinatakot ako O doon, attorney. Oo. Lagi sinasabi, mamamatay na daw kami, buong pamilya namin. Mm. Na sana daw ako, mamatay daw ako sa isang car accident. Oo. Yung parang, yung talagang sobrang ano yung mga sinasabi niya So, doon sa mga kumbaga, messages niya. hindi goodwill, kundi Yes, hindi. ill will. Yes, Kumbaga, kung yes. sana may mayroong masama sa inyo. Yes, meron Kasi pa nga siya nilayasan sinasabi, mo ako, attorney, ganun. Mm-mm. about dun sa sinasabi niya meron daw na something sa kanya na yung parang hindi daw natin nakikita na siya daw ang gumagawa para daw may mangyari daw na masama sa amin mga anak ko. Yun ang Nako, sinasabi kumbaga, niya. parang merong siyang mahika o Yun ang maitim sinasabi. na Siguro. na power na hindi Mhm. nakikita, ano? Yes, attorney. Oo, nako, meron pa pala siyang ganun na power na kine-claim, ano? So ngayon, so far naman, wala pa naman dumarating na mga ganong sakuna sa buhay ninyo. Wala, attorney. Oo. Actually, nagiging okay na kami ngayon ng Oo. mga anak ko. May ano ba sa palagay mo ba may mga anong hakbang ang ano kung alam mo may mga hakbang ba siyang ginawa para kayo ay magkabalikan o ano ba meron Yes, bang activity attorney. siya na ginagawa? Ano ba 'yon? Yes. Yung katulad na nagkahiwalay kami, umalis na kami doon, Oo. umuwi ng Pilipinas yung asawa ko para hanapin ako sa Pilipinas. So akala niya nung umalis kayo, umuwi kayo sa Philippines. Yes, ang Kaya hinahanap hinahanap niya. ka doon at Mm-mm. pumunta siya. Ano nangyari sa lakad niya doon? Paano mo nalaman na umuwi siya? Humingi siya ng tulong sa mga pinsan ko doon. Tapos, yun nga, sinabi nga na wala talaga ako sa Pilipinas. Pero Oo. pinipilit niya na Andun kayo. nandoon ako. Pero Oo. ang sabi nga nila, hindi namin itatago yung pinsan ko kung nandito siya. Oo. Tapos pumunta rin siya ng mga sa ibang states na akala niya nandoon din ako. Pati dito sa Amerika, pinuntahan din niya iba't ibang Yes, states na yes, pinaghihinalaan niya na andun kayo. Yes, attorney. Oo, Yun ang pero- ginawa niya para, yun nga, kala niya siguro maibabalik niya pa yung dati. Oo. Pero dito, so far, hindi pa naman siya napapasyal sa pagkakaalam mo. So pa far, siya. hindi pa siguro, attorney. Oo. Mm-mm. Paano? Puro lang pagbabantaan, sinasabi niya. Mm. Hahanapin daw niya kami. Dahil alam niya daw na may kapatid daw ako dito. Oo. So Yun. alam din niya na may kapatid ka dito. Mm-mm. So ngayon, ang kainaman dito sa Amerika pagka merong harassment or threats, pwede naman tumawag nga ng pulis or pagka hinaharas, pwedeng mag-file ng restraining order Mhm. para hindi ka malapitan ng within 100 yards. But anyway, kung merong threat talaga, wala talagang choice kundi tatawag ng pulis. Mhm. Oo, so far yung mga isinabit natin na para sa good moral character, 'di ba? Nagpunta ka pa doon sa police station para Yes, humingi sir. ng police report or police record, 'di ba? Yes, Na sir. sinama natin doon Mhm. for your good moral character. So yung mga English naman yung mga usapan niyo sa WhatsApp, 'di ba? Yes, attorney. Kaya- Actually, yung mga sinend kong mga evidence na threat na inaano niya, ano yun yung audio, ano siya Audio recording. Oo, audio Oo, recording na na, sinisend niya sa akin Tapos tinranscribe natin Mm-mm. para i-submit natin. Yes, attorney. Pati ba yung audio recording, nagpadala rin ba tayo para Yes, attorney. kinip natin? Yes, attorney, nagpadala din po tayo. So bukod doon sa transcribe evidence, Mhm. isinama pa rin natin yung audio evidence natin. Yes, attorney. Doon sa ano nga tawag doon? Sa sinama natin? Yung isinasaksak dito Sa computer. USB, attorney. USB, oo. Mhm. Oo. So, yun ang mga ebidensya natin na Yes,
parang na-determine naman na merong prima facie evidence na merong naganap na abuse. Yes po. So ngayon, although hindi pa kumpleto at hindi pa tapos yung ating application, parang pinapansin naman tayo ng US Immigration dahil nung sinabit natin yung BAWA application, sinamahan natin ng green card application at saka ng work permit. So lumabas na yung work permit, ano? Yes po. Oo, at alam mo kaya tayo nakapag-file ng green card application kasi US citizen yung spouse mo, yung husband mo. Oo, kung nagkataon na green card holder yung asawa mo, kailangan magpakasal muna kayo sa Philippines bago kayo pupunta rito. Hihintayin nyo yung 3 to 4 years or Yes, even okay. 5 years siguro na priority date bago kayo makarating dito. Pero kainaman nun, ang supposed to be, kung wala nung pandemic na yon, once ipinal yung fiancé visa, siguro 6 to 9 months makakarating na kayo Yes, rito. attorney. Yung tapos dito na kayo magpapakasal, mag-a-apply kayo ng green card. Ang kaibahan naman nung kung green card holder yung husband mo, papakasal muna kayo. So Yes, maghihintay ng 3 to 4 years. By the time na makarating kayo rito, regular green card na ang tatanggapin mo. At kung nagpakita siya ng mga ganong klaseng pag-uugali, wala na kayong kailangan gawin kasi regular green card na. Hindi na conditional green card yun na 2 years. Yes, attorney. Dahil more than 3 to 5 years pala kayo naghintay dahil nga doon sa COVID, ano? Yes, attorney. Kaya nakatulong sana dapat sa inyo yun kung green card holder lang siya. Pero since US citizen siya, available kagad yung green card pag nag-apply. Kaya nung sinamahan natin yun ng yung BAWA, Violence Against Women Act application, sinamahan kagad natin ang green card dahil available kagad yon even for you and your children, yung mga anak mo. Anyway, so mga kababayan, hindi kailangang manatili sa pakikisama sa inyong asawa kapag kayo ay nakaranas ng abuse. O yun nga, kahit na verbal abuse or yung treatment na walang physical na pang-abuse, kailangan mag-usap kayo. Kung hindi niyo magbagong ugali niya at hindi niya kayo maintindihan, hindi kailangan manatili sa pagsasama para makakuha ng green card. So, yun nga. At saka isa pa, inisip ni Miss JS yung kaligtasan at yung kapakanan ng mga anak niya. Kaya hindi niya iniisip na yung, bahala na yung green card, uuwi na lang ako sa Pilipinas. Hindi ko kailangan yan. Kumbaga, ang kailangan ko yung katahimikan ng mga anak niya. So, ngayon, nung nagkausap sila nung kapatid niya, noon lang niya na-realize na, pwede palang option yon na manatili dito. At nung magkausap nga kami, dahil sa consultation nila, napag-usapan namin na pwede nating i-file yun kasi may basihan. So ngayon, ang magde-determine yan, kung yung mga ebidensya na isinabmit natin, base doon sa na-experience nila, ay katiwa-tiwala, credible, then more than likely, baka hopefully and God willing, ma-approve yung ating green card application. So, Miss JS, ano ba ang mensahe mo sa mga tagapakinig natin, lalo na doon sa mga nakasuffer ng katulad mo experience na pinagmalupitan ng kanilang asawa, not necessarily physical na pagmamalupit, ano ba ang kanilang dapat gawin pagka sila nakaranas ng ganon? Para sa akin po, yung advice ko lang po na masasabi sa inyo, yun nga po, huwag po kayong matakot. Lumaban po kayo at pinaka number 1 po dyan, yung mag-consult po kayo agad sa immigration lawyer talaga. Kasi sila yung makakatulong talaga kung anong gagawin yung hakbang para may ayos lahat ng kailangan nyo dito. Lahat ng mga documents na kailangan nyo, sila lang talagang nakakaalam kung anong pwede natin gawin. Yun lang po. Oo, malaking maitutulong kapag merong saka kabawasan yan sa isipin no? Yes po. Oo, para doon sa mga naman, sa mga nakakaranas ng pagmamalupit, meron sa bawat lugar na abused women's shelter
na pwede kayong kupkupin noon kapag hindi nyo na matiis or nanganganib yung inyong buhay. Hahanapin nyo lang yung Abuse Women's Shelter para doon kayo tumakas at manatili, para kayo ay mapanatag ang kalooban nyo at maligtas kayo sa panganib. So doon sa mga hindi kinuha ng pulis o hindi kinupkup ng pulis, hanapin nyo po yung mga Abuse Women's Shelter at willing sila na kupkupin kayo at hindi nila ipapaalam yung lugar nila para hindi kayo matuntun nung inyong asawa na tinakasan. Ano po? So hindi kailangan, number one na message po ni Miss JS, huwag manatili sa isang toxic relationship na mayroong pagmamalupit. Kailangan isipin nyo kaligtasan ninyo. Buti na lang may anak din si Miss JS na inisip din niya yung kaligtasan at kapakanan ng mga anak niya. Kasi kung minsan tayo pwede nating tiisin Kaya lalo na kung minahal niya yung asawa niya, syempre isipin niya, mahal ko to, baka mapagbago ko pa ugali niya, mananatili siya doon sa relationship. Sinabi nga Miss JS, napamahal siya Kaya baka kung siya lamang, tiisin niya, hindi siya mag-seek ng help doon sa or hindi siya umalis. Pero ang message po natin, hindi kailangan magtiis kung kayo ay nakakaranas ng pagmamalupit. Ano po? So, kung di nyo na kayang tiisin at wala kayong kakilala doon sa lugar na yon, tulad ni Miss JS, wala siyang kakilala, wala siyang kamag-anak doon, hanapin niyo po yung Abuse Women's Shelter. Makakatulong po yon, and then from there, saka kayo gumawa ng hakbang kung gusto ninyong ipagpatuloy ang pananatiling manirahan dito sa Amerika, o kung gusto ninyong umuwi na sa Pilipinas, decision nyo po yon. Ano po? So, but anyway, hindi nyo kailangang manatili doon sa relationship na yon para makakuha ng green card. May paraan, yung pong Violence Against Women Act. So hanggang dito na lamang po tayo sa ating US Immigration Made Easy, at salamat kay Miss JS at pinaunlakan niya yung ating programa na sabihin niya yung kanyang karanasan. Ano po? So Miss JS, magpaalam ka na sa ating mga tagapakinig at ako'y magpapaalam na rin, at salamat sa pagpunta mo ngayon dito at naging panauhin ka namin dito sa ating programang US Immigration Made Easy. Okay po, salamat po sa lahat. Salamat po sa mga nakikinig at lumaban lang po tayo. Ilang po. Oo, ibig sabihin ng lumaban, peaceful, peacefully, hindi yung So anyway, tayo po ay napapakinggan sa radiofilam.com. Ito pong US Immigration Made Easy. At saka po doon sa YouTube, type nyo lang, walang space US Visa Q&A, yung end ampersand. US Visa Q&A, YouTube, TikTok, at saka sa sa radiofilam.com. Napakinggan din po tayo sa Philippines doon sa Flash TV. Ano po? Sige po, salamat po. See you next time sa another program natin. Thank you po for listening and for watching.